Hello po mga kababayan, andito na naman po tayo. Ka-upload lang natin kanina, o kare-record lang natin kanina. Pero mga kababayan, pag-usapan natin ito, short lamang po. Ito pong diniretso na nitong dating alay ni Bongbong Marcos na inakusahan na siya po ang ulo ng flood control, corruption sa flood control. Ito mga kababayan ay si Chavit Singson, si Manong Chavit. Diniretso na po niya na si BBM daw po, si Bongbong Marcos daw po ang mastermind dyan. Pero bago tayo magpunta dyan, ito po, meron na naman ako nakita ditong quote card. Puntahan natin ito ha. Sabi daw po dito mga kababayan, nitong si Dr. Loren ang nag-post nito, sabi daw po dito, ang corruption daw po sa Marcos admin ay masahol pa po sa WOD. Gera laban sa illegal na gamot. Sabi niya, isipin ninyo ito. Yung pagnanakaw nila sa gobyerno ngayon, mas masahol pa sa WOD o gera laban sa gamot, bawal na gamot. Doon, sabi nila, yung mga addictos lang at users, ang mga addictos or addict at users lang ang direktang tinatamaan. Pero ito, buong Pilipinas ang nagdurusa, garapal, systematic at walang pakundangan. Hindi po ba? So, ang mga kababayan po natin ay lahat ay naaapektuhan sa korupsyon na ginagawa ng administrasyon na ito. Ang daming namatay, hindi ba? Di ba? Umaasa sila na meron na silang flood control. Umaasa sila na libre na hindi na sila babahain, binaha po sila. Hindi lang naman kasi kunyari, yung bahay nila naaanod, inaabot ng tubig, yung kanilang mga alaga na pinagkakakitaan nila ng pera, damay po yan. Damay pati ang batang maliit, nalulunod. Yung kanilang kakaunting ari-arian na lang, nalulunod, naanod. Kahit bagong sasakyan, mayroon pa siguro silang hulugan dyan na nalulubog. So, ibig pong sabihin, buong bansang Pilipinas, pagka tinamaan ng grabing baha, apektado lahat. Pero hindi nakikita po nila yan. Ang nakikita nila, mga kababayan, ay iyong 125 confidential fund ni BP Sara. By the way po, nabanggit ni Senator Marcolita, meron silang 5.2 billion para sa confidential fund. Di ko po alam kung ilang departamento ang pinaghati-hatian yan. Pero mga kababayan, yung confidential fund po ni Bongbong Marcos noong 2025 ay malaki. Umabot po ng confidential fund 2.something billion, and then meron pa po siyang intelligence fund. Parang umaabot na mahigit 4 billion. Wala po tayong nahita dyan. Why? Hindi po nila nahuli yung mga nagpapaanod. Di ba? Sunod-sunod yung inaanod na tunito-niladang puting pulbura na bawal. Yung siyab-siyab, umaanod. Ilang beses po silang nakakakuha ng mga inaanod na yan. Hindi po nila nahuhuli kung sinong nagpapaanod. Di ba? Yung sa alitagtag na ipinagmalaki nila, na pinakamalaki daw pong nahuli nilang siyab-siyab. Magtataka ka, iisa lang ang driver. At yung kung ilan pa yung nahuli, magmula sa ilang tonelada yun, pabawas ng pabawas. Wala na silang sinasabi sa atin. Wala po silang nahuhuling mga drug lord.
Napakarami po nila. Bawat marami pong departamento ang may confidential funds, may intelligence funds. Si Bongbong Marcos malaki. Hindi nila, kahit na sinabi ng magpinsan na yan, si Martin Romualdez at itong si Bongbong, na bilang na ang araw ng mga smugglers, wala rin silang nahuhuli. Panay-panay pa ang pasok ng mga smuggled goods. So anong silbi po saan? Nasaan po kayo? Kayong mga naghahanap ng 125 million na confidential fund, wala kayong tinatanong. So mga kababayan, ano na? Wala. Hindi nyo tinatanong. Kaya nga, masyado kayong halata, iisa lamang po ang inyong tinatanong, si VP Sara lamang. So, ayan mga kababayan. Meron pa akong ipapakita sa inyo dito. Kasi, bago natin puntahan itong yung pag-aakusa na siya daw talaga. Meron daw pala siyang paborito, si Bongbong Marcos. May paborito pala siyang kontraktor, mga kababayan. Meron lang akong papakita dito. Sandali lang. Ito po. Nakita ko lang po ito. Bago po magpasko, ay sinabi na ang ICI, itong nahuhuling, natitirang nag-iisang member na si retired Judge Reyes, ay nagpa-finalize na daw po ng kanyang trabaho. Ibig sabihin nito, isasara na. Di ba? Ay, ito muna pala. Pinakita dito, mga kababayan, yung mga, di ba tinatanggi na yung ni ES Bersamin na meron daw siyang kinalaman sa mga insertion. Ito po, pakinggan natin to. Wala na sa palasyo pero hinahabol pa rin ang iskandalo sa patuloy na pagkalkal ng Bilyonaryo News Channel sa hawak naming DPWH leaks. Isang ESA Bersamin ang may project wishlist din umano. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannah T. Naglitawan ng humigit kumulang 8.3 billion peso worth of projects na para umano sa isang ES, ayon sa nakalap ng Bilyonaryo News Channel na DPWH leaks file. Sa dokumentong ito nakalaman ang di umano'y proponent ng mga infra project ng DPWH pagdating pa lang sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa aming pagsusuri sa records, nasa lagpas 70 projects kung saan proponent sina ES at SAP na mula raw sa OP. Isang flood control riverbank structure sa Zambales na may 3 phases ang natuklasan naming may proponent na nagngangalang ESA Bersamin. Nasa tig 100 million ang tatlong nasabing phase. Base pa sa dokumento, hindi lang sa flood control structures tila proponent ang may code na ES. Karamihan ay drainage system at retention basin na kadalasan ay pumapatak na tig 50 o 100 million sa iba't ibang syudad sa NCR. Ang may pinakamataas na amount ay ang pagpapa-install ng solar streetlight sa kahabaan ng Tagaytay-Nasugbu Road na nasa 300 million pesos. Sinubukan naming silipin ang accomplishment rate ng proyekto pero ayon sa DPWH Transparency Portal, hindi pa nasisimulan ang installment ng solar streetlights sa nasabing kalsada. Talamak din ang pagpapagawa ng mga kalsada at river structure sa Mindoro area para sa proponent na si ES ayon sa dokumento. Lumalabas na tig 250 million each ang mga proyekto. Una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretaries ng ehekutibo ang may allocables sa 2025 budget. Posible raw ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga individual na nasa dokumentong tinaguriang Cabral Files kasunod ng imbestigasyon ng komite sa flood control scandal. Doon din lumitaw ang pagkakadawit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pagdating sa di umano'y pagkakaroon ng share sa kickback sa infra projects na itinanggi na rin ng dating kalihim. Ayon kay Lacson, nasa halos 30.5 billion sa Cabral Files ang nakapangalan daw kay Bonoan.
Pagdating sa ibang mga kalihim, una na ring siniyasat ng BNC ang pagkakalitaw ng pangalan ni DepEd Secretary Sonny Angara sa aming nakalap na DPWH leaks. Nasa 105 projects ang nakalistang si Angara umano ang proponent sa 2025 NEP projects. 92 sa 105 na ito, mga proyekto sa Aurora, ang kilalang baluarte ng mga Angara. Kay Angara nakapangalan ang mayorya ng mga proyekto pagdating sa hanay ng mga senador. Corroborated ang listahang DPWH leaks file sa 2025 NEP ng DBM at DPWH contracts. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. O ayan. Diba? Naglitawa ng mga pangalan. So ito naman po, ang sinasabi ko na ang ICI, bago magpasko, nakuha ko na ito, kaya lang hindi ko na naiipakita kasi ito naman po yung kasi parang pinaghati-hatian nila yung over 1 trillion di ba? Pinaghati-hatian nila. Hindi man po sila nahihiya, di ba? Iniwan na lang tayo ng iba, naglayasan na yung iba. Hinayaan lang naman. O tapos wala namang nakukulong, wala namang sabi nila nung Pasko may bago magpasko sinasabi ni Bongbong Marcos na may magpapasko sa kulungan. Wala naman, kundi nakita natin si Diskaya. Hindi naman si Diskaya ang iniintay natin, yung mastermind. Tapos in-extend. Sa bagong taon daw po may makukulong. Aba, ang nakita nating inaresto si General Poques. Nasaan sila? O ito naman po sa ICI. Si Judge Reyes ba yun? Yung natitira, yung nag-iisa na nga dyan na member sa ICI, nagpa-finalize na rin daw po ng kanyang trabaho. Ibig bang sabihin nito, wala na, sarado na, paano na ang investigasyon dito? So ano na yan, tuloy-tuloy na bang makakatakas sila? At itong administrasyon, saan nila gagastusin ng pera para hulihin yung mga kalaban nila? Tanong lang. Ito po. So pagsapit ng January 1, si dating Justice Andres Reyes ay magiging chairman ng isang komisyon kung saan siya lamang ang nag-iisang miyembro. Ngayon, paano na magtatawag ng quorum? Paano nga? Binuo yung ICI matapos pumutok ang skandalo sa mga ghost at substandard flood control projects kung saan daang bilyon ang kinalumbat ng mga kontratista at mga politiko. Ang kanyang misyon, imbestigahan ang mga ulat ng korupsyon sa infrastructure projects, maghalungkat ng mga ebidensya at detalye at base po riyan magrekomenda ng pagsasampa ng mga kasong kriminal at sibil. Dagdag na riyan ang pagrekomenda ng mga reforma sa paraan ng pag-iimplementa ng mga proyekto. Hindi hamak na sobrang lawak po ng trabaho ng ICI. Ayon sa EO number 94, iimbestigahan dapat ng komisyon ang mga proyekto sa nakaraang 10 taon. Si Chairman Andres Reyes, pinagkibit balikat lamang ang pagbitiw ng 2 miyembro ng komisyon. Natural lamang daw ang pagbitiw ni Fajardo, gayong marami nang nagawa ang komisyon. Ayon kay Reyes, nakapag-repair sila ng 8 kaso sa ombudsman laban sa 100 personalidad. Kasama sa pinakakasuhan si Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating Congressman Zaldico at former Congressman Mitch Kahayon Uy. Liban po dyan, nirekomenda ng ICI ang case build-up o kaya ay further investigation kay dating Speaker Martin. Yun na nga. Rekomenda. Pero sino sa kanila dyan ang palagi napapansin? Yung maliliit lang, Diskaya. Di ba? Dito naman, case build-up pa. Valdez at Senators Chis Escudero, Grace Poe, Nancy Binay at Mark Villar. Pero ayon kay Reyes, nagpa-finalize na po ang ICI ng kanyang natitirang trabaho. Sa madaling salita, parang patapos na ang kanyang trabaho. Ang problema, nakakalito ang mga senyales mula po sa Malacanang. Masanay na po kayo. Pag nagsalita kasi yan si Bongbong, isip-isipin ninyo na ano na naman, matutupad na naman ba ito?
Noong nakaraang linggo, hiniling ng Pangulo sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagbasa ng isang batas na magtatatag naman ng isang Independent People's Commission on Infrastructure na para ring ICI. Yun lamang parang hilaw ang kanyang pakiusap sa Kongreso. Gusto raw niyang bigyan ng prioridad ang Independent Commission pero hindi naman niya sinertify as urgent ang nasabing panukalang batas. So, hanggang ngayon po ba, hindi pa kayo nasasanay dyan kay Bongbong? Ang hirap maniwalaan yan eh. Kaya hindi natin alam, ano bang pinagagawa mo dyan? Sa totoo lang, nagagalit ng tao eh. Ang dahilan ng Malacanang, ang certification as urgent ay binibigay lamang kapag merong kalamidad. Bagay na parang hindi naman totoo. Hindi naman totoo. Dahil maraming beses pong nag-certify ang Pangulong Marcos na urgent Ayan. ang isang panukala na walang kinalaman sa emergency o kalamidad. Gaya po ng mga Harlika Investment Fund, ang Magna Carta for Seafarers at pati ang Konektadong Pinoy Act. Kaya't ang tanong ngayon, ano ang susunod para sa ICI ngayong bungi-bungi na ito? Interesado pa ba ang Malacanang na ipatuloy ang trabaho nito at bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang susunod na komisyon? O ipagkakatiwala na lang ba ang lahat sa Ombudsman at sa DOJ? Yan mga kababayan. Huwag ko kung kailan ito. Pero bago pa po ito magpasko, binalita na ito ngayon, nagpa-finalize na daw po ang nag-iisang member na ng ICI. Paano pa niya magagawa yan? Anyway, kung mag-isa lang siya dyan. So kung nagpa-finalize na siya ng kanyang mga trabaho, ibig bang sabihin nito, wala na rin yan. So ibig bang sabihin nito, makakatakas na silang lahat, iiwan na lang yan kay... Kasi ito bang Blue Ribbon? Mag-iimbestiga pa ba yan? Wala, mga kababayan, yung sinabi ko sa inyo noon na hinahaba-habaan lang nila yan, hinahaba-habaan lang nila yan para kung sakaling umabot sa panahon na nalimutan na natin. Kaya wag natin itong kakalimutan, mga kababayan. Trilyon po ito ha. Over 1 trillion. Pag hindi pa natin ito binantayan ng husto, baka sa susunod, more than 1 trillion, 2 trillion na, saka sila mag-alisan. Kasi malapit na silang mawala dyan eh. Ilan? 2.5 years? Paano kung magkaroon sila ng one-time big one? Tapos biglang nag-alisan, mahahabol pa ba? O sino ang tatamaan? Tayo na naman, taong bayan na naman. Ewan ko po, sana po ay wag natin itong kalimutan. Tuloy-tuloy lamang po ang pagdadakdak kung kailangan. So ito po, diniretso na po talaga na ang sinasabing mastermind daw ay itong si BBM. Ito po. Malalim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong kontraktor sa Ayan. Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang Authorized Managing Officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos si endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit na pinsang buo siya ni PBBM. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Mula 2016 hanggang 2025, aabot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos ang nakubra ng kumpanya.
Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025. Oy, nasaan na kayo, Oy Soto? Hindi ba sabi mo, naggrabe ang korupsyon sa past administration? Pakitingnan ito, oh. Pakisore, pakitanong. Saan ninyo nakuha ito? Tingnan niyo po ni 2016. 5 years, hindi pa umabot ng 2 billion. Ito daw po mga kababayan, ang paboritong kontraktor ni Bongbong, ni pambansang bangungot. Kaysa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Taon-taon, hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion pesos worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016 hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08 Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Agoy. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Ayan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya. Para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Di pa up to now. Dahil pinsambuho niya ito, kasama niya mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI. At bahagi siya ng pinakakasuhan sa ombudsman, kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986.
Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. So ayan mga kababayan, sa totoo lang naman po talaga, hindi naman po talaga magkakaroon ng korupsyon kung talagang sila naging hindi pabaya. Kasi hindi nga po talaga ito. Lagi nila, tingnan mo ang pinaiimbestigahan nila. Senador, district attorney, district engineer, contractor. Pero tingnan po ninyo, nandito yung si district engineer, nandito si contractor. Paano po makakapandaya itong contractor at engineer? Tigasalo lang naman sila, di ba? Sinong nagbabato ng pera sa kanila? Sinong nagbabato ng project sa kanila? Hindi ba itong mga taga dito, yung mga nasa matataas na posisyon? Sino sila? Hindi naman po itong mga district attorney na to at hindi naman po yung mga contractor na to ang nagsasabing, sige, releasean mo nga ako ng billion-billion dyan. DBM, pakirelease nga yan. Hindi, ito ang magsasabi. Yung nasa taas. Diba? Hindi po kayang gawin niya ng mga engineers, district engineer, ng mga contractor. Sila, siyempre, diba? Gusto rin nila sigurong mangupit. Di babatuhan sila doon, may makukupit sila, babato sila ng babato. Sino sila? Di yung matataas. Sinong matataas? Si dating appropriation chairman, Saldico. Noong 2025, di ba? Si Speaker, si Bongbong, may ES pa dyan. Sila ang nakakaalam niyan. Bakit ang hinuhuli nila, ang ipinakukuling nila, ay yung binabatuhan nila ng pundo, ng project. Sila pala. Di ba? Nabanggit na po yung pangalan nila ni Saldico. Nabanggit itong si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, at si Sandro. Nabanggit na rin ang pangalan nila ni Sergeant Cutesa, itong si Martin Romualdez, at saka itong sila ES, Pangandaman, Amina Pangandaman, Jojo Cadiz. Nasaan sila? Di ba? Nasaan po yung sinasabi ni Senator Lacson na meron pong 67 kontratista na sila ay kontraktor ng sarili nilang proyekto. Hindi pa po yan sinasabi ni Senator Lacson. Bakit siya nagsasalita ng ganyan na hindi niya naman pala kayang pangatawanan?